Department of Foreign Affairs, Bureau of Immigration, pagpapaliwanagin ng Quadcom ng Kongreso. Ang dahilan ay kung bakit patuloy na nakakabiyahe kung saan-saan lugar sa abroad si Harry Roque. Sa kabila ng ito ay dapat pinapauwi, dapat ito ay hindi pinapayagan na kung saan magpunta dahil ito ay may pananagutan sa Kongreso. Kaugnay pa rin ang hindi nito pagsipot sa mga public hearing. Okay? At saka yung kanyang kasong kinakaharap na qualified human trafficking before Department of Justice. Narito po yung paliwanag, pahayag ni Congressman eto na yan Congressman Paduano ng Quadcom. Dahil nakita nila, alam naman natin, nagpakita si Roque doon sa ICC at nagpakilala pang siya talaga ang abogado, isa sa mga abogado ni Duterte. So bigla siyang dumating doon sa kabila ng siya ay hinahanap. Okay? Kaya may pananagutan tuloy yung ibang ahensya ng gobyerno katulad niya ng DFA at saka Immigration. So most probably in the next series of Quadcom, we might as well invite DFA and Bureau of Immigration to explain to the committee with regards to the documents, especially this passport being used by Harry Roque, because alam naman ng lahat na Atty. Harry Roque is being cited in contempt in the House. Yan, no? So, Paduano, Congressman. nagtatago nga siya pero doon, komportable siyang naglalakad, no? And hindi pa nga namin alam talaga kung from what country siya before Netherlands ang galing. So malalaman natin siguro yan in the next hearing, no? Then, well... Ayun. So, ayan. Kaya natin binabalita ito para malaman ni Roque na siya hinahanap. Okay? Mayroon hindi siya nakakalimutan ng Kongreso. Dahil nga ho yung unang mga report siya ay umalis ng Pilipinas, nagpunta ng Dubai, nagpunta ng Singapore, nagpunta ng Japan, nagtry magpunta ng Amerika pero hinarang sa Japan. Tapos ngayon biglang sumipot dyan sa Netherlands. Okay? Yun pa yun. At sa side naman ng kampo ni Harry Roque, may balita ngayon na nag-a-apply yata ng asylum. Parang nag-a-apply siya ng political asylum, parang ganon. Yan ho kasi ang isa sa mga ginagawa ng Pilipino na meron siyang problema rito na iniiwasan kung ma-justify niya sa isang bansa na siya ay may threat ng kanyang buhay, ay nag-a-apply ng asylum. Pero yun ho yung balita. Ibig sabihin, kung siya ma-applyan na legal na manatili sa Netherlands, ay makakasama niya si Duterte. Hindi lang yung pagiging abogado siya o hindi magiging legal ang kanyang pananatili doon. Okay? Pero tingnan natin, nag-a-apply pa naman. Tingnan natin kung ma-aproba niyan. Alam din naman sa international community na hinahanap siya rito. At may mga kaso siya rito. Palagay ko pag nagkaroon ng warrant of arrest yan, lalo doon sa qualified human trafficking tungkol sa POGO operation, dahil yan ang kasong ipinail ng PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission, dahil mayroong kinalaman hindi lang basta abogado, kundi merong kinalaman sa POGO operation na illegal na POGO dito sa ating bansa. Kaya qualified human trafficking kasi alam naman natin kung ano nangyari dyan sa POGO. So, pag yan ay naglabas ng warrant of arrest, ay dito natin masusubukan ng Interpol. Di ba? Sige, tingnan natin. Di ba kinu-question ng mga pro-Duterte yung Interpol? Bakit sinunod daw ni Pangulong Marcos at ng ating PNP ang warrant of arrest na dala ng Interpol? So, tama-tama ito. Pag nagkaroon ng warrant of arrest against Harry Roque, masusubukan natin kung ano ang sasabihin ng mga Duterte followers kapag ipinatupad at ginamit ng Philippine government ng Interpol para hulihin si Harry Roque. Yan po ang trabaho ng Interpol Sa 100 mahigit na mga bansa na signatory dyan, kasama ang Pilipinas, yan ang purpose niyan. Humuli ng mga mamamayan na nagtatago sa ibang bansa, vice versa. Halimbawa, Pilipino nagtatago sa abroad, huhulihin ng Interpol doon, ibibigay sa atin. Merong ibang lahi nagtatago sa Pilipinas, huli ng Interpol dito, ituturn over doon sa gobyerno kung saan sila may kaso. Ganun ang mangyari kay Roque. Pagka naglabas ng warrant of arrest doon sa kanyang kaso. Sa ngayon, kinontempt siya ng Kongreso. Ang Kongreso naman ay hindi korte dahil yan ay in aid of legislation, pero pinaghahanap din siya. Kaya nga sa next hearing, sabi ni Congressman Paduano, kanilang pagpapaliwanagin, tatanungin ng DFA at Immigration, bakit palipat-lipat lang ng ibang bansa, hindi nahuhuli, hindi na monitor ng mga kinaukulan. Ayun. So, dito natin masusubukan ang Interpol kapag may warrant of arrest. At gagawin ng Interpol yan. Pero siyempre, malayo pa yan dahil yung kaso ay nasa DOJ, nasa National Prosecutor Service, under evaluation, nagkaroon na po ng preliminary investigation yan, hindi dumating si Roque.
So, kung ano man ang resolution ng National Prosecutor's Office at ipile ang kaso sa korte, qualified human trafficking against Harry Roque at nag-issue ng warrant of arrest, ang Interpol ang gagamitin ng Philippine government. At ito magiging malaking halimbawa para ma-justify ng Interpol ay mahalaga ang papel sa mundo. Ang Interpol, ang Pilipinas ay merong respeto at suporta sa Interpol dahil kailangan yan. Dito natin masusubukan. Pag naipatupad ng Interpol kung sakali na magkaroon ng warrant of arrest against Harry Roque, baka marirealize ng mga pro-Duterte na tama yung ginawa ng Interpol sa paghuli kay Duterte. Ayan ho ang mangyayari. Talaga lang antindi talaga ng mga kaganapan. So ano inyong masasabi niyan? Please like, share ng ating bidyong pinag-uusapan dito. Sunod na issue ito ay yung tungkol sa mga rally, tungkol sa mga kilos protesta. Hindi ito pananakot, SOP yan, trabaho yan ng intelligence community, ng buong gobyerno, mga local and national intelligence community ang kumalap ng impormasyon. Kaya alam na alam ng pamahalaan gaano kalaki ang crowd ng rally, saan ginagawa ang rally, sino ang organizer, sino ang speaker. Kasi nakadeploy ang lahat ng intelligence community sa galawan dyan sa Davao o kung saan man lugar. Pero siyempre mananatiling, monitoring lang yan hanggat hindi kayo lumalabag sa batas. Pagka po lumabag sa batas na may pagkasedisyon o rebellion, ang pagbabasihan dyan ay ang intelligence community kung ano ang kailang mga namonitor. Nakakalat na po yan. Kaya alam nila anong araw, anong oras, saan ginawa ang rally, sino ang mga speaker, ano ang mga tinapik, sinabi ng speaker sa rally. Nakarecord yan sa intelligence community. Hindi yan may tatago. Lalo na ngayon may mga video. At ang isa pa, yan din ang magpapatunay kung gaano karami ang crowd, yung dami nung nasa rally. Hindi pwedeng AI, hindi pwedeng pikehin, hindi pwedeng magpeke, although ginagawa ng iba, na yung mga ibang mga rally, pinalalaki nila. Pero yung intelligence community na nakakalat, ngayon kung saan-saan lugar sa buong bansa para i-monitor itong galawang ito kasi naka-heightened alert ang PNP. Hindi ko alam kung kasama ang military para i-monitor itong political galaw na issue ng mga supporters ni Duterte after na mahuli siya ng March 11. At yan ay trabaho ng intelligence community na i-monitor, counter intelligence, okay? Para ma-identify sino-sino ang speaker, ano ang topic nila. At yan ang pagbabasihan kung sakali na may makita na mga violation sa ating mga batas, yung intelligence report, yan ang pagbabasihan ng investigasyon at kung may ebidensya ang pagharap ng kaso sa mga speaker. Kasi alam din ng gobyerno sino ang mga politikong nagmumura kay Pangulo Marcos. Sino mga speaker sa mga rally ang personal ng batikos sa gobyerno dahil sa pagkakahuli kay Duterte. Lalabas at lalabas po yan. Inuulit ko, hindi po ito pananakot, sinasabi ko lang, yan naman ay normal. Sa tagal ko na po sa broadcast business, sa tagal ko na rin nagbablog, yan po ang totoo. Kaya nga mayroong intelligence community, counterintelligence, sila yung nagbibigay ng mga tamang impormasyon para magkaroon ng lead at investigasyon ang mga otoridad at makakuha, makakalap ng sapat na basihan bago nila ipatupad ang batas. Kaya po, ingat lang ang kalayaan sa pamahayag. Ang demokrasya, lagi ko po sinasabi sa aking mga channel, yan po ay karapatan ninyo. Pero merong limitasyon, may hangganan yan. Lahat ng sobra, delikado, merong accountability. Please like and share ng ating video.